So, hello. Ako si Denden Obra. So, yeah. Kung bago ka pala sa channel ko, huwag mo naman kalimutan subscribe ako. Kaloka ka naman. Charot. And, yeah. Don't forget to click this. If you found this video helpful, so like mo naman, then mag-comment ka naman para na makita ni YouTube, yung algorithm ng YouTube to. Para na may sasuggest sa iba. Charot. So, yeah. Okay lang kahit hindi ma-subscribe. Biglang ganun no? So, yun. Ano po yung magiging tips ko sa mga estudyante ng criminology students, and sa mga incoming and sa mga estudyante pala ngayon, ano yung mabibigay kong payo para, para hindi nyo na ulit yung pagkakamali ng iba. Sorry. Medyo ano lang ako. So yun, una, tip ko mabibigay sa inyo is, alam niyo yung mga seminar na inatendan nyo, di ba may mga seminar, yung mga free webinar, yung certificate nun, huwag mo itatapon. So yun yung mali ko. Kahit sa lahat ng course it also applies with other course. Kasi di ba nung nag-aaral ka ng criminology, first year ka pala, magpapaseminar si ganito, magpapaseminar si ganyan, bibigay certificate. Huwag mo itapon, itabi mo. Hello? Alam mo bakit? Kasi pag graduate mo ng criminology, maghanap ka ng trabaho, panglagay sa resume yun. Basta ang seminar is within 5 years. Bawa, yung seminar niya 2021, valid pa siya hanggang 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. So, within 5 years. After nun, expired na siya. Okay? So, hindi na siya pwedeng ilagay sa webinar. Parang yung mga sa research, okay? Within 5 years lang yung time frame nun. So, ganun. Kung mo itatapon. Okay? Para nang pag nag-apply ka naman ng trabaho, pag kita mo lagay sa resume, ang dami mong credentials. Yung mali ko kasi tinapon ko eh. So, ako na yung nahirap, ako na yung nagkamali, ako na yung nadapa para sa'yo. Para hindi mo na ulitin yung pagkakamali ko. Kasi wala namang ganitong video dati eh. Kung meron lang, sana hindi ko natapon, di ba yung mga ano. So, yun. Yun ang una. Ikalawang tip ko, una sa lahat, kung babae ka, huwag kang mataray. Kung babae ka, huwag kang mayabang. Huwag kang madamot. Huwag kang matapobre, mapagmataas, mayabang. Lahat ng negative, huwag kang ganon. Bakit? Kasi yung mga classmate mong yan, pag graduate nyo, mahihiya kang lapitan. Kasi nga, mayabang ka dati. O kaya, naging kaaway mo siya. Naniwala ka sa akin, kakailanganin mo sila pagdating ng panahon, and then wala kang malang maayos na connection sa kanila kasi nga inaway mo, di ba? Kung lalaki ka naman, hindi ko naman sinabi na pilitin mo yung sarili mo makipag-friendship kung hindi mo naman bet yung friendship. What I mean trying to say is, if you cannot never include them in your friend list, at least don't include them as your enemies. Huwag mo silang gawing kaaway. Kung hindi mo kaya makipagkaibigan, huwag kang gumawa ng kaaway. Kasi malay mo, pagdating ng panahon, hingihan mo ng tulong, hindi mo makahingian ng tulong kasi nga, nag-away kayo. Ganun. Malay mo, balang araw, maging major yan. Maging, may-ari ng security agency. O, mag-apply ka security, hindi ka ngayon maka-apply sa kanya kasi nag-away kayo. Malay mo, maging dean ng school. Tapos, siya yung dean ng anak mo. O hindi ka makalapit kasi nag-away. Alam mo yun, bilog ang mundo eh. Mayabang. Charot. So, take it from me. Hindi naman ako nagkamali sa part na yun. Wala naman akong, kasi, sabi ko, kahit nung pagpasok ko pa lang nung nag-aral ako, sabi ko, hindi kasi ako magaling sa gumawa ng friend. Ganun. Kasi aminin man natin aminin man talaga natin o hindi, we're not everyone's cup of tea. Okay? Kahit anong tumbling mo dyan, kahit anong dila mo dyan, at kahit anong lupasay mo dyan, kung hindi ka gusto ng tao, hindi ka niya gusto. May mga ganung pagkakataon, yung unang tingin niya pa lang sa'yo, hindi ko gusto tong taong to. Ay, hindi ko to magiging kaibigan. Ayoko sa taong ito kasi mayabang. Huwag mo na ipilit ang sarili mo. Wala tayong magagawa doon. Okay? Syunga ka naman. Kung ipilit mo pa yung sarili mo, ano ka? Bida ng teleserye? Ano magagawa natin? E di at least, kung ganun man ang senaryo, huwag mo na lang siyang gawing kaaway. At least, wala kayong bad terms, diba? In good terms pa rin kayo. Kahit wala eh. Hindi natin mapipilit na maging friend lalo kayo eh, diba? And ang hirap sa atin, kaya tayo nasasaktan kasi pinipilit natin mga bagay na hindi naman sorry.
Pinipilit natin yung mga bagay na hindi naman pwede. Hindi nga eh. Hindi ka nga niya gusto eh. Mali mo, first impression niya sa'yo, maldita ka. Tapos ikaw naman, lapit-lapit ka rin kasi gusto mo siya maging friends. Eh, kahit anong pilit mo, ayaw ka nga sa kanya. Ayaw niya nga sa'yo. Ang gagawin mo. Ganun yun sa lalaki. Wala tayong magagawa dyan. Diba? Tapos gagawa ka ng imaginary. May ganun eh. May mga ganun tao. Gumagawa sila ng imaginary nilang kaaway. Ay, kaya yung gaganon na, kaya yan sa akin galit. Kasi inggit yan sa akin. Hala, tragis na to. Ano inggit, gagawa-gawa na naman ng inventong kaaway. Ganun. Hindi lahat ng ayaw sa'yo, inggit sa'yo. Yun, what I'm trying to say is, huwag mo silang awayan. Lang yun. Kung di mo sila kayang kaibigan, huwag mo na lang silang awayan. Peace lang. So, maraming guilty dyan, di ba? Ano pa bang mabibigay kong tip? Yung foundation. Ito ha, dediretsuin ko na kayo. First year, second year, yun ang pinakatorid na pag-aaral dapat na gawin mo. Yung third year, medyo lumalaylo yan. Pag fourth year, medyo konti na lang yung time nyo sa pag-aaral. Bakit? Diyan nalulusot ang research. Diyan nalulusot ang OJT. Paano ka pa niya pa-foundation ngayon? Kaya kung first year, sasabihin mo nung first year ka, di ko naman nagagaling ngayon first year. Babawi na lang ako next year. Next year, ganun din ulit sinabi nung second year ka, di ko na natutori din yung pag-aaral. Babawi na lang ako ng third year. Nung third year, biglang nag-research. Tapos ka. Babawi na lang fourth year review. Lulusot yan ng OJT at ano. Saan ang foundation mo ngayon? Wala na. Kasi nga, nagpahaya-hayahay ka. So sabi mo, sa review center na lang ako babawi. Nung review center, doon ka tuloy nag-aral. Kaya nga review, di ba? Kaya nga review center, di ba? Yun yung center na kung saan magre-review ka. Yun yung lugar kung saan aaralin mo ulit yung mga nakita mo na. Kaya nga again, view. Nakita mo na dati. So, aaralin mo ulit. Ang problema, hindi mo na siya nakita dati. So, ngayon mo palang inaral. So, nangyari, bumagsak ka sa board exam. Kasi nga, yun, alam mo na kung bakit. So, another tip is, igalang mo yung prof mo. Igarang mo yung instructor mo. Maniwala ka sa akin. Hindi dahil, aside sa deserve nilang igalang mo sila kasi may karma tayo. Okay? Naniniwala ka ba sa law of karma? Naniniwala ka sa law of gravity, sa law of karma, di ka naniniwala. Sa law of attraction, naniniwala ka ba sa law of attraction? Sa law of nature, sa law of energy, sa law of motion, di ba? Maraming law. Di ba nga sa classroom may batas, bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka na bawal lumabas, tapos pinasa mo ulit, yun, pwede ka. Lahat may batas, okay? Pati yung karma, may batas yun. O bastos ka. Ito, sabihin natin itong bastos ka sa instructor. Wala naman akong magawa kung bastos ka eh. Ako, personally, instructor ako ng criminology. Wala naman akong magawa sa bata kung bastos eh. Kung bet talaga mambastos, wala akong magawa. Pero ito lang masisiguro ko sa'yo. Babalik sa'yo yung ginagawa mo. Babalikan sa'yo yung nasa harapan ka, tapos nagsasalita ka na, yung mga bata, yung mga estudyante, ay binabastos-bastos ka. Babalikan at mararamdaman mo yun. Maaalala mo mga pinagbabastos mong instructor. Tingnan natin. Habang buhay kang estudyante, hindi ka magpapalit ng karir, o sabihin man natin hindi estudyante, nasa serbisyo ka, tumayo ka dyan, hindi ka ginalang, ano gagawin, pagbabarilin mo yan? Hindi naman eh. Dyan mo mararamdaman. Yan ang karma. May karma. Kaya kung ayaw mo, diba nga, what goes around comes around. Kung ano yung binibigay mo, kung ano yung nandyan, babalik yan sa'yo. Okay? Alam mo maniwala, di try mo. Doon mo ma-feel yun kapag ikaw na yung sa posisyon at binabastos ka nila, damhin mo. Ang sarap. So yun, huwag kang mayabang, no? Pag sinabi kong permission to enter, comply ka. Kasi nga, ito yung kursong pinasok mo. Anong gusto mo pag graduate ng criminology? We are preparing you to something
kung saan ka dapat ilagay, and that's part of the custom, 'di ba? We're studying public safety and security, and get you're acting like parang umaarte ka na parang ibang kurso. Bakit? Pagtas ba natin dito, magtagaluto ba tayo sa kusina? Siguro, ng ating asawa. Diba? Pero, yung profesyon natin, hindi tayo tagaluto. O kaya, hindi naman tayo tagaturo ng bata pa sa iyo. O sa criminology, aminin mo. Aminin ko na. Ako, instructor, ang mga estudyante ko, matatanda pa sa akin. O, no? Nang babastos ka. Kasi siguro, tingin mo, ano yun? Mas matanda ako dyan. Oh. Ikaw naman kaya na magpalitan tayo, ay dadating din ang panahon. Tingnan natin. Kasi kahit sumigaw-sigaw ka, kahit anong isog mo, kahit anong yabang mo, ay hindi ka nila papansinin. Tingnan natin, maaalala mo talaga yung mga pinag... Charot lang. Pero yan, it happens. May law of attraction, may law of karma sa lahat ng bagay. Ha? Hindi lang sa ganun. Kaya, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gagawin sa ibang tao. Yun lang yun. Hindi ka nanalo dun. Kung nanalo ka, o kaya nakikipag-away ka. Kunwari may topic na tinatanong ka sa instructor, tapos hindi niya alam. Tapos alam mo naman pala, ba't hindi mo sabihin, di ba? Kasi marami akong colleagues na ganyan, marami akong ka-work na ganyan, na pinapahiya ng bata yung estudyante. Pinapahiya ng estudyante yung instructor. Dahil nga doon sa simpleng tanong na alam naman pala ng bata yung sagot, tinanong pa sa instructor, tapos ang dating parang namamahiya. Tingnan natin kung hindi yun ibalik sa iyo. So yun, always we know na matatalino talaga ang generation ngayon, that kahit ano man estado ng buhay mo, don't forget to show respect. Respeto lang. So, another tip is, ano ba bang tip? Ano ba mga tip na ba? Yung research. Naku, ang dami-dami nagkakasirang magkakaibigan dyan, magjojowa, nagkakasira sila pag-research, kasi ngayon, yung bagong curriculum kasi, 3rd year pa lang, second sem, may criminological research 1. Dati kasi sa amin yung 4th year yung papasok. Ngayon kasi, di ba, na-modify yung curriculum. Pag second year ka pa lang, isipin mo na yung research title na possible. Mag-aral-aral ka na. Hindi doon pa kayo mag-aaral. Kung kailang yung daming alam mo ba makakagraduate kapag wala kang research? Hindi. Kung wala kang thesis, hindi ka makakagraduate. Walang pinagkaiba sa master. Kung mag-masteral ka, upon entrance mo, mag-isip ka na ng title. Para maging okay tayo. Ano lang, diba? Ayun ako. Nag-content, nag-YouTube, na high blood. Yun nga, yung respeto, diba? Sa lahat ng larangan, ma'am, sir, kailangan respeto. Kahit super galing mo, kahit super talino mo, kahit super sipag mo, kung hindi mo kaya respetuhin yung mga tao sa paligid mo, bukas makalawa, ewan ko na lang, lalo kung sa private sector ka, tanggal ka na sa trabaho. Charot. Yan, ito pa, last tip ko na pala is, after mong mag-graduate ng criminology, nakapag board exam ka na, what's next? Ano nang kasunod? So, gagawan ko ng ibang video yun. What's next with, after mo maging artery. Pero, tip ko is, mag-specialize ka ng skills. Skills na kaya mong i-offer sa market pag graduate mo. Para makapaghanap ka agad ng, hindi tumunog. Kapaghanap ka agad ng trabaho. Skills na kaya mong i-offer. Ha? So, yun lang. So, kung bago ka pala, tingin mo natulungan ka naman ng video na ito, i-like naman, no? Subscribe ka na rin at mag-comment ka na rin para mabasa ng algorithm ng YouTube, ha? So, yun. Tapos, yan. And follow mo ako sa lahat ng social media accounts ko. So, see you and mabuhay tayo bilang future ng criminology.